Ang kwento ay nagsisimula sa hangganan ng California at Mexico kung saan apat na lalaki at isang babaeng artista ay nagkakaroon ng drug deal. Biglang, may mga taong nagsasabing sila ay mga miyembro ng DEA ang sumugod sa lugar. Napagtanto ng isa sa kanila na dalawang sa apat na kasali sa transaksyon ay undercover DEA agents. Ikaw ito, Chos ito. Hindi, kami ay DEA, kami ay DEA. Nagiging magulo ang sitwasyon nang magsimulang pumatay ang apat na sumugod. Dalawang iba pang babaeng artista na nakakita sa pangyayari ay nagtatangkang tumakas mula sa lugar. Umalis ang apat na maskadong lalaki na may dalang bag ng droga at maleta ng pera na nakuha nila. Hinahanap nila ang dalawang babaeng nakakita sa insidente. Sa kabutihang palad, nakatago sa ilalim ng tulay ang dalawang babae. Hindi nagtagal, narinig ang mga sirena ng pulis sa malayo, kaya't mabilis na tinapos ng apat na lalaki ang kanilang paghahanap. Umalis na tayo, ang pulis ay nandyan. Sa kabutihang palad, nakatakas ang dalawang saksi. Kung hindi, baka dito na nagwakas ang pelikula. Sa presinto, tinawag ng kanyang supervisor na si Hernandez ang isang pulis na nasa gitnang edad na si Travis Johansen sa silid. Sa loob ng silid, ipinakita ni Hernandez ang isang video kung saan matinding nakikitungo si Johansen sa isang Mexican immigrant habang nasa tungkulin. Kumalat ang video at ayon kay Hernandez, ikinahiya ng kanilang institusyon ng pulisya ang mga ginawa ni Johansen. Ibinigay ni Hernandez kay Johansen ang isang gawain na kailangan niyang pumunta sa Mexico upang kunin ang dalawang babae na saksi sa pamamaril sa dalawang DEA agents. Sa gabi, nakipagkita si Johansen sa kanyang mga kaibigan, kasama si Adam Hiltz, ang kanyang kasamang pulis, at ang kanyang retiradong kaibigan na si Brenner. Habang nagbibiro tungkol kay Johansen, sinuggest ni Brenner na dapat tumanggi si Johansen sa gawain mula sa supervisor niyang si Hernandez, na nagpadala sa kanya para kunin ang mga saksi sa isang Mexican na selda. Ayaw ni Johansen sa gawain dahil ayaw niya sa mga Mexican, dahil marami sa kanila ang nagdadala ng droga at iligal na pumapasok sa Amerika. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, sumama sa kanila ang dalawa pang kaibigan ni Johansen. Kinabukasan, sinimulan ni Johansen ang kanyang misyon patungo sa Mexico. Pagdating sa hangganan, nakilala niya ang isang Mexican Federal Police Officer na si De La Cruz, na italaga si De La Cruz upang samahan si Johansen sa pagkuha ng dalawang saksi sa pamamaril ng mga miyembro ng DEA. Pagkatapos mag-drive ng 3 oras, sa wakas ay nakilala ni Johansen ang dalawang babaeng saksi, sina Rosa Barranco at Leticia. Pumasok sila sa sasakyan at mabilis na umalis patungo sa hangganan ng Amerika at Mexico. Sa gitnang bahagi, isang Mexican police car ang lumapit at nagsignal sa kanila na huminto. Biglang, lumabas na ang dalawang Mexican officers ay nagtatrabaho kasama ang drug mafia, na nagtatangkang patayin ang dalawang saksi sa loob ng sasakyan, pagkatapos patayin ang dalawang opisyal. Nagulat si Johansen kay Hernandez at humingi ng tulong. Ngunit nang malaman niyang siya ay nabaril, tinapos ni Johansen ang tawag. Samantala, sa sasakyan, si Rosa ay hysterically na umiiyak para kay Leticia, na namatay. Nang mapayapa ang mga bagay, humingi si Johansen kay Rosa ng first aid kit mula sa Mexican police vehicle. Ngunit ginamit ni Rosa ang pagkakataong ito upang kunin ang rifle ng pulis at itutok ito kay Johansen. Ngunit nang makita ang lumalalang kondisyon ni Johansen, itinapon ni Rosa ang sandata. Pagkatapos, kinuha niya ang first aid kit at sinimulang gamutin ang sugat sa tiyan ni Johansen. Naramdaman ni Johansen na lumalala ang kanyang kondisyon, kaya't humingi siya kay Rosa na dalhin siya sa ospital agad. Sinabi ni Rosa na hindi ligtas ang ospital sa ngayon at alam niyang may mas mabuting lugar para sa kanila. Biglang, nagsimula na namang tumunog ang telepono ni Johansen. Binigyan ni Rosa si Johansen ng babala na huwag sagutin ang tawag, dahil natatakot siya na malaman ng mga corrupt na pulis ang kanilang lokasyon. Hindi nagtagal, unti-unting nawalan ng malay si Johansen dahil sa malaking pagdudugo. Sa madaling salita, inalagaan si Johansen na may isang kamay na nakagapos sa kama at isang lalaki na laging nagbabantay sa kanya. Pagkatapos, pumasok si Rosa sa silid kasama ang isang Mexican policeman na si Miguel Barranco, ang kanyang kapatid. Ipinaliwanag ni Rosa na ang kanyang kapatid ay hindi papatayin si Johansen, tulad ng dalawang pulis na sumugod sa kanila. Sinabi niyang sinira niya ang telepono ni Johansen at itinago ang kanyang armas. At pinayuhan si Johansen na magpahinga ng 1 linggo upang makabawi sa kanyang mga sugat. Nakatanggap si Johansen ng mahusay na pangangalaga, at ang ina at pinsan ni Rosa ay nagpapalitan sa pag-aalaga sa kanya. Nagluto rin ang ina ni Rosa ng masarap na mga tradisyonal na Mexican na putahe,
na tinangkilik ni Johansen. Samantala, sa presinto, nag-alala sina Brenner at Hiltz na narinig ang tungkol kay Johansen at humingi ng pinakabagong balita tungkol sa kanilang kaibigan. Nag-alok si Brenner, isang retiradong pulis, na tumulong sa paghahanap kay Johansen. Ngunit magalang na tumanggi si Hernandez, na nangangakong makikipag-ugnayan kay Brenner kung kakailanganin niya ng tulong. Sa bahay ng pamilya ni Rosa. Ginugol ni Rosa ang umaga sa pagbibigay ng gamot kay Johansen at paglilinis ng kanyang mga sugat. Ibinahagi ni Rosa ang kanyang hinala ng isang pagsasabwatan sa pagitan ng American Police at Mexican Cartel. Naniniwala si Rosa dito dahil narinig niyang isa sa mga sumugod ay nagsabi na sila ay mula sa sa panahon ng pag-atake. Pagkarinig sa paliwanag ni Rosa, humingi si Johansen ng kanyang telepono pabalik dahil gusto niyang makipag-ugnayan kay Hernandez upang ibigay ang impormasyon. Hayaan mo akong tumawag, delikado. Hindi nagtagal, bumalik si Rosa sa silid. Sinabi niya sa kanyang ina na magpahinga at siya ang magbabantay kay Johansen. Tinanong ni Rosa si Johansen kung ang American Police ay protektahan siya kung sumama siya sa kanya. Ipinaliwanag ni Johansen na mayroong Witness Protection Assistance para kay Rosa kung mayroon siyang mahalagang impormasyon. Nang marinig ito, pumayag si Rosa na nangangarap na mamuhay sa Amerika na bumalik doon. Ibinigay niya ang telepono ni Johansen para makipag-ugnayan siya sa kanyang supervisor. Hiniling din ni Rosa kay Johansen na humingi sa kanyang supervisor na kunin sila nang walang kaalaman ng kanyang kapatid na si Miguel. Sa presinto sa Amerika, tumanggap si Hernandez ng tawag mula kay Johansen na ibinahagi ang kanyang lokasyon. Humingi si Johansen kay Hernandez na magpadala ng mga tao para kunin siya at si Rosa. Ngunit inalok siya ni Hernandez na pumunta sa pinakamalapit na American Consulate sa halip. Ipadadala niya ang isang tao para kunin sila mula roon. Pagkarinig nito, sinabi ni Johansen kay Hernandez ang lahat ng sinabi ni Rosa. Hindi nagtagal, dumating si Miguel na may dalang mga damit para kay Johansen at inimbitahan siya na kumain kasama siya. Habang kumakain, ipinaliwanag ni Rosa na si Johansen ay target ngayon ng Mexican Police at ng DEA dahil naniniwala silang siya ang pumatay kay De La Cruz at 2 Mexican Police officers kahapon. Naguluhan si Johansen dahil kung siya nga ay pinaghihinalaan, bakit pinapayagan siya ni Miguel na magtago dito? Ipinaliwanag ni Miguel na gusto niyang magbayad ng utang kay Johansen sa pamamagitan ng pagligtas sa kanyang kapatid na si Rosa. Kaya't pinapayagan niya si Johansen na magtago sa kanyang bahay at ipinangako na ibabalik siya sa Amerika kapag siya ay gumaling, pero may isang kondisyon, hindi pwedeng sumama si Rosa. Ipinaliwanag ni Johansen na kailangan niya si Rosa para masabi sa mga pulis ang tungkol sa pagkamatay ng DEA agent, ngunit mariing tinanggihan ni Miguel na nagdulot ng tensyon sa pagitan nila. Sa kalaunan, ikinulong nila si Johansen sa isang kwarto. Nakumbinsi ni Rosa si Miguel na payagan siyang pumunta sa Amerika. Biglang dumating ang grupo ng mga miyembro ng kartel sa kanilang bahay. Gusto nila si Rosa at Johansen at nangakong palalayain ang iba. Tumugon si Salvador sa kanilang alok ng putok ng baril na tinamaan ang isa sa mga miyembro ng kartel. Mabilis na nagtago sina Rosa at kanyang ina. Habang ang shootout ay nagpapatuloy, patuloy na sumisigaw si Johansen para kay Miguel na buksan ang kanyang mga handcuffs. Sa gitna ng putukan, ibinigay ni Miguel kay Salvador ang susi para buksan ang mga handcuffs ni Johansen. Sa kasamaang palad, si Salvador, na sinusubukang ipasa ang susi, ay tinamaan ng baril mula sa likod ng isa sa mga miyembro ng kartel. Nagdepensa si Johansen gamit ang baril ni Salvador, at napatay ang isa sa mga miyembro ng kartel. Pagkatapos niyang mabuksan ang mga handcuffs, mabilis niyang nailigtas si Miguel at napatay ang lahat ng umaatake na miyembro ng kartel. Si Rosa at ang kanyang ina, na nagtago, ay muntik nang maging target ng kartel hanggang sa biglang napatay ni Johansen ang isang tao. Samantala, sa labas, may isa pang miyembro ng kartel na nakatakas. Matapos ang insidente, ibinigay ni Miguel ang mga susi ng kanyang sasakyan kay Johansen at pinayagan siyang kunin si Rosa. Bago umalis, ibinigay ng ina ni Rosa ang kanyang ipon para sa mga gastusin sa paglalakbay. Naglagay din siya ng malas na kwintas kay Johansen at pinayuhan siyang para makipaglaban sa mga lobo, kailangan niyang maging lobo rin. Kung gusto mong makipaglaban sa mga lobo, kailangan mong maging lobo, dahil maraming tao ang naghahanap sa kanila at hindi nila alam kung sino ang mapagkakatiwalaan. Humiling si Rosa kay Johansen na pumunta sa isang lugar at bayaran ang isang migrant smuggler na kilala niya para dalhin sila sa hangganan ng Amerika kinabukasan ng ligtas.
Dahil magsisimula ang kanilang paglalakbay kinabukasan, nagpasya silang magpahinga sa isang hotel. Doon, nakipag-ugnayan si Johansen kay Bryner para ipaalam ang kanilang lugar ng pick-up. Sa hotel, ibinahagi ni Rosa na maraming Meksikano ang walang tahanan kahit sa kanilang katandaan. Ang pamumuhay sa Mexico na puno ng pakikibaka at sakit ay nagiging dahilan kung bakit ang ilan sa kanila ay umaalis patungong Amerika para sa mas magandang oportunidad sa buhay. Maging siya, si Leticia, at ang kapatid ni Leticia ay minsang nagbayad sa isang smuggler para dalhin sila sa Amerika. Ngunit sa kanilang paglalakbay, nawalan si Leticia ng kanyang kapatid nang atakihin sila ng ilang tao sa hangganan. Pagkatapos ng ilang panahon sa Amerika, naranasan nila ni Leticia ang mas magandang buhay hanggang sa witness nila ang isang pagpatay ng DEA at napilitang tumakas pabalik sa Mexico. Kinabukasan, nagulat sila sa pagdating ni Hiltz na biglang lumitaw doon. Si Hiltz, na hindi nag-iisa, ay nagsabi na nag-aalala sila at tinunton ang lokasyon ni Johansen mula sa kanyang tawag kay Brenner, kaya't natagpuan nila ang hotel para kunin si Johansen at Rosa. Kahit na nagbayad si Rosa sa isang smuggler para dalhin siya sa Amerika, nagpasya si Johansen na umuwi kasama ang kanyang mga matandang kaibigan. Sa daan, nalito si Johansen sa kanyang mga kaibigan na gumagamit ng dalawang sasakyan para sunduin sila at kumukuha ng iba't ibang ruta para sa seguridad. Si Rosa, na nag-aalinlangan sa mga kasamahan ni Johansen mula pa noong simula, ay aksidenteng nakita ang isang pulseras na isinusuot ni Brenner, na naaalala niyang isa sa mga kriminal na naghahanap sa kanya habang siya ay nagtago sa ilalim ng tulay. Gamit ang Mexican Spanish, nagbigay ng signal si Rosa kay Johansen, na nakumbinsi siya na ang apat na individual ay ang mga humahabol sa kanya noong gabi ng pagbaril sa DEA agent. Sila ang mga lobo, magtiwala ka sa akin. Sinabi ni Johansen na gusto niyang makipag-usap ng pribado kay Brenner at humiling sa kanya na lumayo. Pagkatapos, hinarap niya si Brenner tungkol sa insidente ng pagbaril sa DEA agent. Sinubukan ni Brenner na itanggi ang anumang kaalaman tungkol sa DEA o anumang issue ng pulisya mula nang siya ay magretiro. Nakita ang tensyon sa pagitan nila, lumapit sina Hiltz at Michael at tinanong kung ano ang pinag-uusapan nila. Biglang, si Brenner at Michael, na naramdaman na hindi na nila maitatago ang kanilang lihim, ay kumuha ng mga armas at itinutok kay Johansen. Ipinaliwanag ni Hiltz na sila nga ang mga may gawa ng ambush. Sa simula, balak nilang kumuha lamang ng pera at droga nang hindi nila alam na may dalawang undercover DEA agents na naroroon. Kinailangan nilang patayin ang mga ahente dahil isa sa kanila ang nakakilala kay Hiltz. Pagkatapos, iniutos ni Brenner kay Michael na kunin si Rosa. Sinubukan din niyang hikayatin si Johansen na makipagtulungan dahil kailangan nilang patayin si Rosa para masolusyonan ang kanilang problema. Nakita ang asal ni Johansen na tila ayaw makipagtulungan at kahit sinusubukang makipagnegosasyon, pinlano ni Brenner na patayin si Johansen. Nang malaman ito, tinanggihan ni Hiltz at pinaalalahanan si Brenner na hindi ito ang tamang paraan. Sinubukan ni Hiltz na kunin ang baril ni Brenner nang biglang may putok ng baril. Sinubukan ni Michael na kunin ang kanyang armas na nagdulot ng duwal sa pagitan nila. Pagkatapos patayin si Michael, matagumpay na nailigtas ni Johansen si Rosa bago pa man makapatay si Brenner sa kanya. Biglang, isa sa kanilang kasamahan na naghihintay sa sasakyan ay nagsimulang magpaputok sa kanila. Sa kabutihang palad, kumilos ng mabilis si Johansen at nagawa niyang mapabagsak ang kanyang kasamahan. Nang lapitan ni Johansen ang namamatay na si Hiltz, humingi siya ng tawad para sa mga pagkakamali nilang ginawa. Pagkatapos, gamit ang sasakyan ni Brenner, umalis si Johansen at Rosa upang makipagkita sa isang smuggler na magdadala sa kanila sa pamamagitan ng iligal na ruta patungong Amerika. Doon, nakita ni Johansen ang mga umasa at masiglang ngiti ng mga imigrante sa kabila ng mga komplikadong hadlang at panganib na kanilang kinakaharap upang makarating sa Amerika para sa mas magandang buhay.